Sa puntong ito, makausap natin ang political analyst, dating mambabatas at propesor sa UP College of Law na si Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi, Attorney Barry, at welcome back po sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Sir Jack, at magandang gabi sa ating mga tagapakinig. Attorney Barry, isa ka ba sa mga na-traffic ngayong araw? Grabe, hindi ako umabot sa aking TV program kaninang umaga sa sobrang traffic. Grabe nga ho talaga, kahit ito nga si partner niya, sabi niya kung saan siya sumuot kanina talaga matraffic po talaga dahil nga yung ginawang rally na itong INC bilang pagsuporta nga dito kay Senator Marcoleta. Unang-una, anong reaction niyo po doon sa binigay nilang pahayag na kaya sila, isa sa rason ay kaya sila nagrally ay bilang suporta nga kay Senator Marcoleta? Well, karapatan naman nila na magpahayag ng anumang opinion at magpahayag ng kanilang suporta para kay Senator Marcoleta. Pero sa akin lang, dalawang bagay. Una, kung dadaanin nila yung suportang yan sa isang malaking pagtitipon tulad ng nangyayari ngayon, sana dumaan naman sila sa tamang proseso. Ibig sabihin, kumuha ng permit. At ang dahilan, bakit kumukuha ng permit sa ilalim ng BP 880 ay para nga maiwasan yung malaking abala na nagawa nitong biglaang surprise rally na ito. Grabe, buong Metro Manila, libo-libo kung hindi milyong-milyong mga nagtatrabaho at merong pupuntahan na bulabog nila kaninang umaga. Kung dumaan ba sila sa tamang proseso, dumaan sa paghingi ng permit, nagkaroon ng malinaw na traffic plan, nagkaroon ng malinaw na plano para maayos pa rin ang pagdaloy ng trapiko sa kabila ng rally, di sana, kung hindi man naiwasan, nabawasan yung abalang ito. So, sana wag nating paghaluin yung dalawang ano yan. Merong karapatan, walang kumu-question doon. Pero dapat dinadaan sa tamang proseso at tamang paraan. Kasi ang ayaw naman natin dito, malabag naman yung karapatan ng ibang taong nananahimik na gusto lang dumating sa trabaho nila ng maayos na oras, hindi ba? Oo nga, tsaka attorney, kung matatanda natin, marami naman actually active naman ng INC pagdating sa ganyan, nagsasagawa sila ng mga prayer rally or peace rally. Tama. Diyan sa, I think yung sa may Luneta or Quirino Grandstand. I mean, hindi ko maintindihan na pwede rin naman sa lugar na iyon, malawak at hindi sila makakaabala. Oo nga hindi ko maintindihan bakit ito ang pinili nilang paraan at mukhang biglaan talaga. Hindi ko alam kung totoo yung mga umiikot na mga screenshot na parang sinasabi na talagang sinadya na maging biglaan ito, parang surprise rally. Kung ganun kasi, maling-mali talaga yon. At kung totoo din yung mga balita na meron sadyang pagharang, may mga sasakyan yata na bus na pinarada Pati sa bus EDSA carousel. para Opo. pangharang. Oo, at napilitan pang hilahin ng MMDA. Yun naman, mali na yun. Diba? Kasi okay naman na magpahayag kayo ng inyong opinion, okay naman na mag-rally kayo, pero wag naman yung sa paraan na sadya nang aabala At yung panghaharang sa EDSA at sa iba pang mga daluyan ng trapiko, ano na yan obstruction na yan talaga sa kalsada at hindi na sana dapat nauwi sa ganyan. At sana sa lalong madaling panahon, mabigyan na ng solusyon itong problemang ito dahil ang laking abala talaga sa ating mga kababayang wala namang kinalaman dito sa kanilang pinapahayag ngayong araw na ito. And Attorney Barry, balikan nga natin yung sinasabing pinag-ugatan nito. Ito yung plunder case nga na planong isampa ng Office of the Ombudsman kay Senator Marcoleta. Pwede ho siguro masariwa or para maintindihan ng mga nanonood ngayon. Linawin nga po natin paano naging plunder yung sinasabing 75 million pesos na campaign donation na tinanggap po ni Senator Marcoleta. Okay, malinaw naman kasi dito ang pinagbabatayan yung sinabi mismo ni Senator Marcoleta. Inamin niya na tumanggap siya ng 75 million na donasyon. Ngayon, wag natin kalimutan, ang ugat nito, una, kinwestiyon. Bakit meron kang expenses sa iyong statement of contributions and expenses sa eleksyon na parang lagpas-lagpas dun sa iyong deklaradong pera sa SALN. Sa SALN. Oo, Lagpas SALN. daw. Oo. Para yung ginastos siya sa eleksyon, mas malaki sa sarili niyang pera. At wala siyang dineclare ng mga donation sa kanyang sose. So, ang naging paliwanag niya, hindi.
kasi binigyan ako ng 75 million, hindi ko sinulat dyan kasi tinanggap ko, hindi pa nagsisimula ang campaign period. Kaya hindi dapat i-consider na campaign na contribution. Ang problema doon, Sir Jack, pag ang isa kang public officer at nung tumatakbo si Senator Marcoleta, kongresista siya, member siya ng House of Representatives, hindi ka basta pwedeng tumanggap ng anumang regalo o anumang donasyon galing kung kani-kanino, kahit na wala pang direktang hinihingi sa'yo. Yan ay paglabag, malinaw, sa Article 211 ng Revised Penal Code, yung tinatawag nating indirect bribery, sa Presidential Decree 46, na pinagbabawal din ang pagtanggap ng kaperahan o anumang regalo by reason of public office, at dito sa plunder law. Kasi sa ilalim ng Section 1D, Paragraph 2 ng Republic Act 7080, yung plunder law natin, sinasabi doon, ang isang public officer na tumanggap ng gift by reason of public office, kinukonsider yon na isa sa mga akto na maaring makonsider na plunder. At dahil sa kasong ito, yung 75 million, 3 gives yata, di ba? 3 tao yung umamin na sila yung nagbigay ng amount na totaling 75 million. Pwede nang i-consider yan na tinatawag nating series. Ibig sabihin, sunod-sunod na akto na nagtototal ng mahigit 50 million pesos, at yun ang definition ng plunder. So ako, para sa akin, malinaw na merong batayan dito ang ombudsman. Malinaw na ang pinagbabatayan, yung sinabi mismo ni Senator Marcoleta. Ngayon, of course, may karapatan siyang harapin ito sa korte. Hindi pa naman siya convicted dito eh. Kakasuhan pa lang naman siya eh. Kung ano mang depensa ang gusto niyang gawin, pwede naman. Pero kung ang tanong lang, meron bang batayan? Malinaw, meron dahil siya mismo nagbigay ng batayan eh. Para dito sa plunder case na ito eh. O nga, siya po mismo, di ba nga, yung sa interview dun sa channel po nila, ay dun niya mismo sinabi yung statement na yan. Tama. At ako yun yung yun ang hindi dapat makalimutan ng ating mga kababayan dito. Ang batayan nitong kasong ito, hindi naman hinugot galing sa ere. Nanggaling ito mismo sa kanyang binitawang salita. Nanggaling din ito sa mga salita ng mga taong nagbigay. Kasama na si dating Congressman Mike Defensor na umamin na dun sa 75 million na yun, 30 million yata galing sa kanya. So, ibig sabihin, sila mismo nagsasabi na nagbigay sila ng pera kay kay dating congressman panong panahon na yon, Marcoleta, at para malinaw sa ilalim ng ating batas, bawal 'yun. At yung 75 million hindi yung barya. Ang salin ni Senator Marcoleta nung 2025, 51 million. Kung 75 yung halaga na yan, mahigit 144% yan sa kanyang net worth. So, di ba? Hindi ito maliit na halaga. So, bawal talaga. Di ba na kung ikaw ay public official, tatanggap ka niyang ganyang kalaking halaga bilang regalo. Di ba? Kasi nga, ang iniiwasan ng batas dito, yung bibigyan ng pera, supposedly walang hinihingi, pero dahil sa laki naman at sa halaga nung binibigay sa'yo, magkakaroon ka ng utang na loob doon sa tao. Kaya pinagbabawal yan. Okay. Isang tanong na lang po, Attorney Barry. No? Marami din nagsasabi sa social media, hindi lang naman ito talaga para bilang suporta kay Senator Marcoleta. Marami nagsasabi dahil palapit na tayo sa Monday, which is yung start ng impeachment trial. Sinasabi nila, parang tinetest na nila na kung yung rally na ito ay pwede nilang pahabain or uulitin nila during impeachment trial. Ano po ang basa nyo dyan? Well, sa dulo, kung gusto nilang mag-rally dahil para sa impeachment, again, wala namang pumipigil sa kanila, karapatan nila yan. Pero daanin natin sa maayos. At pangalawa, at ito yung siguro importanteng i-emphasize natin dito, iba yung rally na nagpapahayag ka ng inyong posisyon, ng inyong opinion. Doon sa ginagamit mo yung rally para i-pressure na yung ating mga institusyon na wag kumilos. Halimbawa, dito sa kaso ni Senator Marcoleta, ibang usapan yung nagpapahayag ka lang ng inyong suporta, ibang usapan kung pananakot na ito para wag ituloy yung kaso sa kanya. Dahil hindi naman pwede yung ganon. Hindi naman porke kaya kong magdala ng ilang libong tao para magprotesta, hindi na dapat ituluyan yung kaso sa isang taong siya mismo ang umamin dito. Gayon din doon kay VP Sara Duterte. Dumaan sa tamang proseso sa House of Representatives, nagkaroon ng butuhan, at ayon sa mga survey,
67% ng mga Pilipino sumusuporta dun sa pagpapatuloy ng impeachment trial. So hindi naman sana umabot doon sa merong pagkilos para sikaping pigilan ang isang lehitimong proseso na dumaan sa tamang constitutional requirements at sinusuportahan ng karamihan ng Pilipino. Walang problema yung magpahayag tayo ng ating opinyon, pero ilagay natin sa tamang paraan at wag nating gamitin para naman bulabugin at pigilan yung mga legal at constitutional processes na pinapairal ng ating mga institusyon sa ating pamahalaan. Okay, nako, maraming salamat, Attorney Barry Gutierrez, at sana nga bukas ay hindi na ma-traffic. Maraming salamat, sir. Sana nga, Sir Jack! Mabuhay po kayo, sir. Buhay din kayo.